But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Sabihin nyo sa inyong katabing, ating Diyos ay buhay. At kayo po'y makakaupo na, mga kapatid. A pleasant good morning again to all of you. Of course, mga kapatid, we want to welcome the presence of our pastor. Siya po ay kasama niya po ang kanyang may bahay, si Pastor Obet, Pastor Rodolfo Obet Gonzaga. Siya po ang pupunta, mga kapatid, kasama ang kanyang butihing may bahay sa gawain po sa Claveria. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bukas po ang kanilang biyahe. At mamaya po ay magkakaroon po tayo ng sending off service, mga kapatid, or prayer para sa ating pong mga manggagawa. At salamat po sa Diyos sa araw na ito. Hope of Christ coming. Pag-asa sa pagdating muli ng ating Panginoon. Ito po, mga kapatid, ay napaka-importanting pangangaral dahil dito po sa ating mensahe, inyo pong maririnig kung ano ang ibig sabihin ng muling pagdating ng ating Panginoon sa ating lahat at pati sa lahat na makakarinig na ito sa mundong ito. Scripture reading, mga kapatid, na nabasa natin sa 1 Thessalonians 4:13, ito po yung bersikulo na nagsasabing marami na pong tao ang sumampalataya, naniwala sa Lord, pero hindi po nila naabutan ang muling pagbalik ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, bagamat hindi po nila ito naabutan, tayo po na nabubuhay, pwede po nating maabutan dahil may pag-asa po tayo lahat kapag ang Panginoong Hesus ay darating muli sa ating kalagitnaan. In the book of Isaiah 51:11, sa lumang tipan pa po, makita natin, hallelujah, it says that the redeemed shall sing the song of triumph in Zion. Ang mga tao, mga kapatid, raw ay magbubunyi, yung mga taong tinubos ng ating Panginoon, ay magbubunyi ng awit ng katagumpayan sa Sion with everlasting joy. Masayang-masaya po sila sa lumang tipan, samantalang hindi pa po nila nasisilayan ang pagdating mismo, mga kapatid. Yung pagdating pa lang ni Kristo bilang tao, hindi pa nila nasilayan. At yung muli pang pagbalik ng Panginoon para kanyang kunin ang kanyang mga hinirang, ay masayang-masaya na sila, mga kapatid. Ang kakumpletuhan, mga kapatid, ng kanilang kasiyahan ay makikita nila sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo muli. They see only a small part of their salvation at the present time. Kasi yung lumang tipan, hindi pa po nila nasilayan ng ating Panginoon. Hindi pa nila naranasan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sila'y masayang-masaya na sa balitang darating ang Panginoon. Sila'y punong-puno ng pag-asa. But at the Christ's second coming, their salvation will be complete. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. O sa ating panahon na abutan po sana natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. While in Romans 13:11, it reminds us of time running out. Naniniwala po kayo sa kasabihan, mga kapatid, na mas marami tayong kahapon kaysa bukas? Tama ba po itong kasabihan ito? Mas maraming kahapon na lumipas kaysa sa darating na bukas. Umiikli na po ang panahon na sa pagdating ng ating Panginoon. Kung tayo'y naiinip, lalo na nung unang panahon, naniniwala na sila. Ang mananampalataya nung unang panahon, naniniwala si Christ darating sa ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi po nila ito naranasan. Pero ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, for the moment when we will be saved is closer now than it was when we first believed. Kailan ka una sumampalataya sa Lord? Nakaraang taon? 10 taon na nakakaraan? Matagal ka na siguro sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pero mas malapit na ang panahon ngayon sa pagdating muli ng ating Panginoong Hesukristo. His second coming, there is hope behind it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
We may not have to wait much longer. Maaaring hindi na tayo kailangan maghantay na matagal. Ngunit habang wala pa po ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya pa tayo binibisita muli para tayo ay agawin. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, agawin, caught up in the air. Ang sabi ng ibang mga mangangaral, gumagamit sila ng salita na wala naman sa Bible, rapture. Pero yun rin po ang ibig sabihin nun, yung aagawin tayo ng Diyos, mga kapatid, kung habang tayo ay kung ano pang ginagawa natin, God will take us out, mga kapatid, of this earth in a twinkling of an eye. Isang kisap mata, mga kapatid. At mamaya ko sasabihin sa inyo na hindi po ito katulad ng muling pagbalik ng Lord sa lupa para lahat po ng tao makakita sa Kanya. Iba na naman pong pagbalik yun ng Lord. Sa ano po yun? Sa giyera ng Armageddon po yun. Itong winiwika ko po ngayon, mga kapatid, yung muling pagbalik ng Lord para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya at Kanyang aagawin to. Dadalihin niya po sa langit. Without you people seeing death caught up in the air. Oh, hallelujah, praise God. There is hope dahil ito'y pangako niya. But habang wala pa po siya, the reminder is clear. Meron pong binilin si Apostol Pablo at idiniin niya na habang wala pa po ang ating Panginoon, dapat namumuhay tayo lahat ng banal. Holy living is emphasized by Paul. Kabaliktaran ang tinuturo ng sanlibutan. Ang sabi ng sanlibutan, habang ikay masaya, habang ikay bata pa, gawin mo lahat para masubukan mo lahat. Pero iba ang binilin ni Pablo sa mga mananampalataya na tayo'y dapat maging matuwid tulad ng ating Panginoon na pinaglilingkuran ay matuwid. Kailangan tayo nabubuhay na sumusunod sa ating Panginoon at hindi lang po tayo Kristiyano, tinatawag na Kristiyano, kundi nakikita sa ating buhay na tayo Kristiyano sa hirap o sa ginawa man. Oh, hallelujah, praise God. Church, I tell you mga kapatid, time is running out. Umiikli ang panahon, kaya dapat lalo tayong magpakatapat. Wala ka ng panahon tumalikod. Wala ka ng panahon manghina. Dahil sa panahong ito, mga kapatid, pag ikay manghina, baka ikay abutan ng pagbalik ng Lord at hindi ka makasama. Sayang po ang pagpapagal natin kung hindi tayo aabot. Bakit sinabi ni Pablo na kailangan tayo mabuhay ng banal habang hinahantay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon? Ito po ang dahilan. When the Lord comes, we will not be ashamed. Tama ba? Kung tayo po aabutan ng Lord na tayo nagkakasala, tayo gumagawa ng mga kabalbalan, mga kapatid, na kabaliktaran sa tinuro ng Lord sa atin, di ba ikay haharap sa Diyos at ikay mapapahiya? Pero kung ikay sumusunod sa Lord sa hirap at sa ginhawa, o masayang masaya ka sa muling pagbabalik ng Lord dahil ikay nakasusunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Muli palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mahina ang palakpak. Tatlong Gregong salita nagpapahiwatig sa pagdating muli ng Panginoon. Una po ay parousia. Parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. Meaning personal presence. Yung nariyan siya talaga sa kalagitnaan natin. Hindi siya imagination, kundi nasa gitna siya natin. Presensya niya ay napapagitna sa atin. Pangalawa, apokalipsis. Apokalipsis, revelation. Yung pagpapahayag ng Panginoon. Ikalawang Gregong salita na nagde-describe sa pagbalik ng Lord. At pangatlo, epiphania. Epiphania means appearing. Yung pagpapakita niya. Hindi po siya yung parang singaw o hangin kung hindi siya po talaga magpapakita ng kanyang sariling anyo sa kalagitnaan. Ang makakakita lang, mga kapatid, hindi po lahat ng tao. Ang makakita sa Kanya ay yung sumasampalataya, yung mga nakipag-ayos na sa Lord. Hindi nyo ba alam na kung kayo maniniwala kay Lord, hindi pa po yun relationship sa Diyos? Sa iba, mga kapatid, ganun po turo nila. Oh, ikaw ba ay umiyak ka na sa Panginoon?
Tinanggap mo na ba siya? Naniwala ka na ba? Oh, may relasyon na kayo ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Kailangan para magkaroon ng relasyon, merong reconciliation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagkaayos ang dalawang partido at nagkasundo. Pinaniwalaan mo lang kahit mga demonyo naniniwala sa iisang Diyos. Kaya hindi lang po paniniwala ang dapat mangyari sa mananampalataya. Kailangan siya'y nasunod sa ating Panginoon. Kailangan siya'y nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Hesukristo sa pagpapatawad ng kasalanan at mapuspos ng banal na Espiritu ayon sa kalooban ng Diyos. These three words signifies that this will come a time when Christ will return in public, personal revelation of Himself to the world. Ito po mga kapatid, yung maaring nakita nyo sa pelikula nung dumating ang Panginoon, yung pilotong Kristiyano, biglang nawala, naiwanan ng kanyang damit. Kaya yung eroplano mga kapatid, nag-crash. Yung mga sasakyan mga kapatid na dinadrive ng mga mananampalataya, biglang nagkawala-wala mga kapatid yung mga mananampalataya. At nagkagulo ang mga tao dahil yung mga mananampalataya biglang nawala sa kanilang kinalalagyan. Inagaw na sila ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang problema kung lahat tayo maaagaw. Paano kung yung mahal mo sa buhay maiwan? Kaya yun po ang pinagdiinan ni Pablo. Kailangan handa tayo. Hindi lang handa para sa ating sarili, kundi naghahanda tayo para sa iba na hindi pa kilala ang Panginoon. Huwag natin sasabihin, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo sumunod, bahala kayo. Huwag po ganun. Kailangan po nila ang salita ng buhay. Kailangan sila makasama sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Dahil kasama sa pagbalik ng Lord, pag-asa. Pag-asa, kaligtasan po ng lahat ng sumasampalataya, sumusunod sa Kanya. Woo! Praise the name of the Lord. Wala tayong tulak kabigin mga kapatid. In Acts 1:11, it says, Jesus will come again in the same way as the disciples saw Him go to heaven. Kung paano ang Panginoon Jesucristo nanumbalik sa kalangitan sa panahon ng ating mga apostoles, ay siyang babalik rin na katulad na anyo. This means that it is going to be personal, bodily, visible, and with power. Oh, makapangyarihan. Para mo makita ang Panginoon manumbalik, na makikita ng lahat ng mga mananampalataya, oh, this is a glorious day. And I wish that not just us, mga kapatid, kundi lahat ng tao makakita sa muling pagbalik ng Lord. Prophecies are aplenty. Napakarami mga kapatid sa Biblia na mga hula sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya hindi mo natin malalagpasan ang temang ito. Kung marami pong preaching, iba po ang pinag-uusapan, baka kapaskuhan na po ang pinag-uusapan. Ito po mga kapatid, advance na po sa Pasko. Kasi yung kapaskuhan, ang Diyos naging tao, Emmanuel. Tama? Ang Diyos naging tao. Ang tanong nga ng mga pilosopo, si Maria raw ba nagdadalang tao o nagdadalang Diyos? Gusto nila palabasin, tao lang si Kristo. Pero ang sagot doon, ano ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos sumasa atin o ang tao sumasa atin? Ang sagot ng Biblia, ang Diyos ay sumasa atin. Woo! Hallelujah! Pero itong pinag-uusapan natin ngayon, ang Panginoon namatay na sa krus, pinako siya sa krus, nilibing, nabuhay na namang muli, at bumalik sa kalangitan, babalik siya uli. Ayun. Yan po ang ating tema sa araw na ito, na may pag-asang daladala. Purihin ang ating Panginoon. Ayon po kay Propeta Daniel 7:13, according to the prophets, I saw the night vision, and behold, one like the Son of Man came in the clouds of heaven. Hinulaan ni Daniel na darating ang panahon na ang Panginoon darating mula sa alapaap. Makikita ng lahat ng mananampalataya. Pangalawa, si Jesus mismo, humula na siya'y babalik. When the Son of Man comes in His glory and all His angels with Him, then He will sit upon His glorious throne. Ano raw? Pag siya
magpapakita sa alapaap, babalik siya uli. Darating ang panahon, uupo siya sa kanyang trono. At teka muna mga kapatid, ano ba turo sa atin tungkol sa trono? Ang sabi nila, naniniwala kami iisa trono sa langit, pero 3 nakaupo. Teka muna, wala akong makitang ganun. Sabi rito sa Mateo 25:31, uupo siya sa kanyang trono. Sino nagsabi nito? Si Kristo. Ay walang nakakalong dun. Walang di ba sa jeepney mga kapatid, merong, wala na sige, kumalong ka na muna, mamaya bababa yung tao. Yung parang nagkakikihiram mga kapatid doon sa upuan para makaabot doon sa eskwelahan na pupuntahan. Ay sa langit po, isa lang talagang trono. Kilala ko sino nakaupo mga kapatid. Eto. Teka, siguraduhin natin, baka sabihin nyo mga kapatid, masyado naman tayong Pastor, ikaw lang nagsasabi niyan. Punta tayo sa Kapahayagan 4:2, Revelation 4:2. Pakinggan natin yung sasabihin dito ng tagapagpahayag, mga kapatid. Revelation 4:2, ano sabi rito? Immediately I was in the Spirit. Sabi ni John, the Revelator. And behold, one throne set in heaven, and one sat on the throne. Enough said. Isa lang ang trono, isa lang nakaupo ron, hindi sila naghahati. Baka maligaw tayo ng tema. Pagbalik ng Lord, bigla naman trono pinag-usapan. Kinaklaro ko lang kasi mahirap po Meron nagsasabi, isang Diyos lang raw. Jesus Christ, yung church nila. Kaya nga, Pastor, kayo pinapapadala sa, doon sa Claveria Parang isa lang yata raw ang church doon. Pangalawa yata sila o pangatlo, hindi ko alam. Dalhin niyo yung katotohanan, Pastor. Kasi tinuturo nila sa ibang church, malalaking church sila. Kaya nga nakakapagtaka lumaki ng ganun, ang katuruan nila, nakakatakot. Isang trono, tanungin mo Sister Bernadette, anong turo dun sa kanila? 3 nakaupo. Kasi yung isang Diyos nila, 3 persona, hati. Ay, hindi hati ang Lord. Hindi siya yung parang cake na hinahati. Sige, lahat makakakain. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, ehad, isa lang. Siya noon, ngayon, hanggang magpakailan pa man. So, bago ako tingnan ng aking kaibigang pastor para wag maligaw sa tema, babalik po tayo sa tema. Hinula po ni Pablo. Ayun po. 1 Timoteo 6:14. Keep the commandment unstained, o raw. Bakit kaya sinabi ni Pablo to? Pahintulutan nyo na ang utos ng Diyos manantiling walang bahid, free from reproach, until the coming appearance of the Lord Jesus Christ. Kasi mga kapatid, kahit na mga mananampalataya, nagkakamali. Minsan ang mga Kristiyano nagkakasala pa rin. Sabi ni Pablo, huwag niyong bahiran ang utos ng Diyos para bigyan ng pagkakataon yung mga taong sumasalungat sa pananampalataya na sila'y magbunyi at magsabi, hindi totoo yung sinasabi nyo. Kayo nagsasabi maging matuwid, kayo yung number 1 na nagkakasala. Kaya binilin mga kapatid, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, pahintulutan nyo na manatiling malinis ang utos ng Diyos sa ating buhay. Na kahit na yung sanlibutan, pasama ng pasama, ang mga mananampalataya, pabuti naman ng pabuti. Palakpakan natin ang Diyos. Oh, hallelujah! 2 Thessalonians 2. Not to be easily confused in your thinking and upset by the claim that the day of the Lord has come. Yung iba naman sabi nila ganito, huwag nyo nahantayin ang pagdating ng Lord. Dumating na siya. Ay, kalokohan mga kapatid, kabalbalan, maling doktrina. Ito naman ang tuloy na aking pong babasahin. Perhaps it is thought that we said this while prophesying or preaching or that we wrote it in a letter. Darating pa lang ang Panginoon, kailangan handa tayo at mapapatunayan na tayo'y handa sa ating buhay. Sumusunod tayo sa Panginoon, sa Kanyang kalooban.
hanggang wakas. What then is the time and manner of His coming? Ano kaya ang oras ng pagdating ng Panginoong Hesukristo? Kailan kaya o paanong pamamaraan ang kanyang pagdating? Ay, ang Diyos lang po raw nakakaalam. Sabi po sa Mateo 24:36. So kung kayo mga kapatid mag-iisip, hindi alam kung kailan darating si Kristo. Mga anghel, hindi alam. Kahit si Kristo raw, hindi alam. Ang nakakaalam lang raw, ang Diyos. Ang tanong ko sa inyo, kung si Kristo, Diyos na naging tao, hindi niya kaya alam? Bagamat sinabi ng Biblia, hindi rin alam ni Kristo ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Alam. Alam niya. Siguro yung pagkatao, nilihim ng Lord. Pero bago yung tao mga kapatid, naging tao, siya'y Diyos, alam niya. Kasi siya nagplano nun eh. Siya'y darating sa takdang panahon, alam niya. It will be unannounced. Ayon. Para po isang magnanakaw, praise God. Para raw pong isang magnanakaw na darating na hindi po nagpapasabi. Sister Roma, ihanda mo yung yung mga kayamanan mo. Bukas na bukas din. 3:00 pupunta ako sa bahay mo. Lilimasin ko lahat. Sabi nung magnanakaw. May ganun bang magnanakaw? Di ba sikreto nga, mga kapatid? Parang pusa, mga kapatid. Parang Spider-Man. May CCTV ka. Marunong sila. Nagsombrero ba naman, Sister Rose? Yung nakaupo, Sister Rose, sa'yo, Rose din. Katukayan mo yan. Pareho kayong Rose. Palakpak ang Panginoon. Palakpak sa Panginoon ang ibig sabihin. So, unannounced, hindi pinapangalangan, hindi pinapaalam. Walang warning, walang babala. Maganda kayo ha. Walang ganun. Bubulaga na lang yun. Sa panahon na hindi mo inaasahan, ganun ang pagdating ng ating Panginoon. Baka sakaling nanghihina ka pa, doon pa siya darating. Kasi sabi rito, sa panahon na hindi mo siya inaasahan, doon pa siya darating. Ano kaya yung panahon na yun hindi mo siya inaasahan? Baka maano ka. Tagal na nakulong sa bahay. Makalangoy nga muna sa beach. Tsaka na muna church. Maintindihan naman ako ng Lord eh. Lalangoy-langoy ka, bigla siya dumating. Hindi ka nakasama. Panginoon, bakit ka naman ganyan? Isang beses lang naman ako, kumatin pa nga ako ng family day. Sabi mo sa akin, anak, nauunawaan kita. Sa ginawa ko sa iyo ngayon, ako naman ang unawain mo. Aray, mga kapatid. Ang sakit, di ba, kung ganun ang sasabihin ng Diyos sa atin? Salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinapatulan sa ating mga kahinaan. He does not deal us according to our weakness. Inuunawa niya tayo, mga kapatid. Biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, biyaya. Di nyo ba alam paano tayo nagkakaroon ng tapang na sumunod sa Kanya? Hindi dahil sa sarili nating lakas. Sasabihin mo sa pagharap mo sa salamin, napakabait kong tao, Hindi dahil sa iyo. Biyaya yan ng Diyos. Kaya mo nakakayanan. Paano ka nakapagsisi? Biyaya ng Diyos. Binigyan ka ng unawa para ikay magpakumbaba. Paano ka nakapagbabautismo? Sa sarili mo? Kagustuhan mo dahil matuwid ka, marunong ka sa theology? Hindi. Dahil sa biyaya, hinanda na ng Diyos yung daanan para makadaan ka ron, makasunod ka, at matupad mo yung dapat mong gawin. Biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala tayo lahat dito kung wala ang biyaya. Kaya kung siya'y darating, kasama po ang pag-asa. Bibilisan ko na mga kapatid at marami pa tayong gagawin. What it means to believe. What this means to the believers. Medyo, inano ko na, hindi ko nabubuuin. Kinat ko na, Pastor. Okay lang ba? Kasi pag hindi ka sumang-ayon, dediretso ko, tatagal tayo. Palakpakan muna natin muli ang Diyos. Woo! Hallelujah!
Ano ang ibig sabihin ng muling pagdating ng Lord sa mga mananampalataya sa atin? Tatlo lang naman to. Si Jesus ay darating muli para tanggapin niya yung kanyang mga hinirang sa kanyang sarili. Oh, ang ganda! Babawiin niya tayo mula sa maruming sanlibutan para dalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Aagawin tayo. Kukunin tayo kahit mula kang sang opisina ka pa naroon. Kung buhay ka pa, aagawin ka. In a twinkling of an eye. Isang kisap mata. Asan na itong Kristiyano kong kasama? Kinuha na pala ng Panginoon para makapiling niya. Saan? Sa langit. First Thessalonians 4:16-17. May sigaw kang maririnig. Yung tinig ng arkanghel, maririnig mo pa. At mayroong trompeta, mayroong pakakak. Pop. Hindi ko alam paano pag ano eh. Pop, 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 pop. Basta hindi maririnig ng hindi mananampalataya. Mga mananampalataya lang makakarinig nun. Kahit maingay. Kaaway-away sila. Tut, 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 tut. Pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating. Ikaw lang makakarinig nun. Tayo lang mananampalataya. Isang kisap mata. Kukunin niya na tayo. Di ba merong minsan nananalangin, ano bang klase itong buhay na to? Panginoon, kunin mo na kaya ako? Baka sagutin ka ng Diyos bigla-bigla. Ang problema, paano yung iba? Kaya pinatatagal ng Panginoon. Kung iilan lang maliligtas, paano yung iba? Madidefeat yung kanyang plano kung pwede sana lahat. Kaya kahit sa dulo ng Pilipinas, merong mga manggagawa handa pong bumalik. Kulang na lang mga kapatid, umabot sila dun sa Benham Rice. Ay, hindi naman, dito pala yung malayo pala yun. Sila yung pupuntahan nila dun sa pinakatuktok ng Luzon. Malapit po sa Pagudpud ang lugar ng ating mga kapatid na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat dapat maligtas. Makasama. Pangalawa, believers will be glorified. Ayun. Sabi po rito, we will be like Him as He is. Na siyang nagbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwal. Hatian. Glorious body. Di ba, nakikita natin mga kapatid, sabi nila, glorious body, magpahid ka ng kung ano-ano para pumuti ka. Yung medyo maitim na, medyo maputi naman, gusto umitim. Ikaw naman ang medyo kaitiman, gusto mo pumuti. Kabaligtaran, ano? Pero, pag glorious body, wala nang problema sa kulay. Kasi, linuwalhati na ng Diyos yung katawan. Hindi na siya yung parang sunburn, hindi na siya yung katawan ng Diyos na naging tao, ganun din. Yung niluwalhati ng katawan. We shall be like Him as He is. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Nakakatuwa ito. Wala nang pagpapaganda to. Maganda ka na agad. Praise God. Ikatatlo, it will be a time of reckoning for the faithful servants of God. Ano ba yung reckoning sa Tagalog? Bigyan ko kayo ng ilang salita. Pagtutuos, pagkakalkula, o pagtansya. Diyan matatansya kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Kasi marami sa atin lahat dito, Christian tayo lahat. Pero dun sa pagsala ng Lord sa panahon na yon, dun malalaman kung ikaw ay tunay na mananampalataya o hindi. Ang sabi nga rito mga kapatid, Mateo 16:27, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Yung ibang sasabi, hindi ako naligtas dahil sa gawa, naligtas ako sa biyaya. Yes, tama. Pero dapat umurong ka, ibig sabihin, lumago ka. Hindi ka pwede yung grace lang. Simula yan. Pero yung resulta ng grace, dapat may gawa, may resulta. Naririnig niyo ako? Holiness, holy living, pagsunod kay Lord,
pagsunod sa kanyang salita. Palakpak sa Diyos. Nakapalakpak na pala po kayo nun? Hindi ko narinig yan. Woo! Hallelujah! Praise God! Lucas 12:48. Much is given, much is required. Oh my goodness, napakagandang sitas. Meaning we are held responsible for what we have. Kailangan pagyamanin mo yung binigay sa'yo. Maraming binigay sa'yo yung blessing. Pagyamanin mo, dapat marami ring bunga yan. Ay natural, kung kaunti lang, nagbunga, kaunti, batay doon sa binigay sa iyo. Pero kung paano kung marami, responsable po tayo ron. Maraming beses kayo na binalaan, natutulog-tulogan ka, sarap matulog dito sa church, aircon. Ay, hindi po dito tulugan. Naririto tayo para sumamba, magpuri, makinig ng salita ng Diyos, at pag napakinggan natin salita niya, masunod natin. Hallelujah. Never surrender. Never back out. Onward, Christian soldiers. Tuloy-tuloy ang marcha ng mananampalataya. Marching as to war. Ano sabi? Onward, Christian soldiers. Pasulong. Yung iba, paatras na. Pasulong, mga kapatid. Abante! Abante! Hanggang sa wakas. Hanggang umabot sa Panginoon sa pagbabalik niya muli. Never surrender. Never turn your back on the Lord. Tuloy ang ligaya. What Christ's return means to the unbelievers, ito po malungkot. Kanina masaya kasi mananampalataya. Ang ganda ng pangako ng Lord. Paano po yung maiiwanan? Kaya kung meron nandito mga kapatid, nakakarinig ng mensahe, hindi naman naniniwala, nakikiisa lang dahil may kaibigan dito or what, o gusto, di ba? Baka maiwanan po kayo. Ito po ang maaring mangyari sa mga unbelievers. Jesus is coming again in judgment. Ayan, darating ang Panginoon, kasama po ang pag-asa, kasama rin ang paghuhukom at paghuhusga at pagbibigay ng hustisya. Natural, gumawa ka ng masama. Anong ibibigay ng Panginoon sa iyo? Problema po, di ba? All nations gathered before Him and will be divided into categories. Matthew 25 says, punishment awaits those who do not know God and those who disobey the gospel of the Lord. Ikalawang Tesalonica 1:7 at 9. Ano ibig sabihin nito? Ang naririnig ko lang preaching dyan sa mega church, believe the gospel. Di ba yan ang preaching ni Billy Graham? Accept the Lord. Come. Takbuhan mga tao. Tinanggap ang Lord, naniwala. At Billy Graham, o kayo tumanggap sa Lord, maghanap kayo ng Bible na Bible believing church. Ayun, ganun ang style nila. Paano mga kapatid dito sinabi rito? Those people should obey the gospel. Aba, hindi lang pala Brother Elvin, paniniwala sa gospel ang makaliligtas sa tao. Kailangan sundin, tupdin ang ebanghelyo. Paano mo masusunod yan? Ayun, pagsisisi, pagbabautismo sa pangalan ni Jesus, at pagtanggap ng Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng pagsisisi? Ano yun? Kamatayan. Death of Christ. Ano yung baptism? In Jesus Christ, pangalan ng Panginoon. Pagkalibing ng Panginoon. Jesus Christ died, He was buried, and He rose again. Sa atin, pagsisisi. Pagpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo, burial. At yung pagtanggap ng Holy Spirit, yun yung muling magbubuhay sa atin sa mga huling araw. Holy Spirit baptism. Not just believing the gospel, but obeying the gospel. Acts 2:38, Pastor. Ituro natin sa kanila. Kahit saan. Alam nyo, meron pong lugar sa Cagayan, pangalan po Gonzaga. Ang pastor natin, pangalan Gonzaga. Ang tanong ko nga sa kanya, baka hindi kaya sa inyo po yun.
Pero yun po, ituro yung obeying the gospel, hindi lang believing. Kaya yung Acts 2:38, bit po ng ating pastor doon, ipipreach po ron. Palakpakan po natin ang ating pastor. Sige, bibilisan ko na. Ayan. Hallelujah. Not just believing the gospel, but obeying the gospel is needed. Acts 2:38. We preach the dangers of, in closing, we preach the dangers of hell, not because we want to frighten people. Hindi po namin kayo tinatakot. May impyerno talaga. Hindi dahil gusto namin na magkaroon nun. Sinabi ng Diyos na meron talaga siyang inandang impyerno dun sa mga ayaw sumunod sa Kanya. Nararapat talagang sila ibulid doon dahil that's what they're asking for. Sa kanilang hindi paniniwala, yun po ang gusto nilang matanggap at ibibigay ng Lord sa kanila. Ngunit hindi po namin ito pinapangalandakan sa mga tao para takutin kayo, kundi para ipaalam sa inyo, totoo ang salita ng Diyos. Huwag mong subukan ng Diyos at ma-realize mong pagkakamali mo kung ikay nariyan na. Dahil sinabi ng Biblia, pagka ikay nariyan na, hindi ka na makakalabas dyan. Kahit ano pang pera, gastusin ng mga buhay mong mga kamag-anak sa lupang ito, walang magagawa. Ang sabi ng iba sa Katoliko, magbigay ka na malaki mula sa impyerno, ikay dadalhin sa purgatorio. Praise the Lord. Hindi po kasiya-siya yung ganong katuruan dahil ang sabi po ng mga pare mismo, ang init dun sa impyerno, kasing init din ng purgatorio. Lumipat lang po ng lugar, ganon din po ang pagdurusa. Sayang lang ang pera ng mga buhay ng mga kamag-anak. Sumunod na lang po tayo habang nabubuhay tayo. Tulad ng bilin sa atin ni Pablo, aabot tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise God! Binigyan po lang kami ng Diyos ng trabaho para kayo bigyan ng babala. At ngayon, binibigyan po namin kayo ng babala. Huwag niyong pahintulutan ng inyong sarili maligaw. Papunta sa impyerno. Merong kaligtasan sa pamagitan ni Kristo at sa Kanya lamang ito makakamtan. We are sounding the alarm. Be holy. Pagdating ng Panginoon, ikay sasama sa piling niya. We just give stern warning at yan lang ang aming magagawa. Nasa inyo po ang kapasyahan. And in conclusion, Christians, never should we doubt that Christ will be coming back again. Mangyayaring mangyayari. Darating siya. Hindi lang natin alam anong oras. Pero He will be coming soon. John says that those who will look forward. Yan. Are you looking forward for the coming of the great expectation of Christ coming? Should purify themselves even as He is pure. 1 John 3:3. 1 John 3:3. Dapat raw habang wala pang Panginoon, tayo po ay sumusunod sa Lord at purified ang ating buhay tulad na ang Diyos ay banal. So when He comes, we will not be ashamed. Pag tayo'y haharap sa Lord, handa tayong humarap. Salamat sa Diyos. The parable of the 10 virgins in conclusion teaches us that His coming should not be a sad occasion for the Christian. Sa iba natatakot. Sino natatakot dito sa pagdating ng Lord? Baka hindi mo naunawaan yung mensahe. Masayang okasyon yan. It's like a meeting, mga kapatid, of someone that you miss so much at eto darating na siya para sa iyo, para ikaw ay agawin mula sa maruming sanlibutan na ito. It's a happy occasion. Our only regret will be those who will be left behind. Those who will not be ready and who will miss their chance in salvation. Meron po kasi nagsasabi, ito lang po, dadagdag ko lang. Meron pa ring kaligtasan, pastor. Kung naiwanan ka, lahat naagaw na ng Lord, naiwanan ka, hindi ka nakasama. May mga ngaral nagsabi, may pag-asa pa rin. At totoo naman. Paano? Pugot ulo. Yung sumampalataya ka habang
Wala ka pa masyadong problema, hindi mo na kaya na mapapapugot ka ng ulo para ka maligtas. Di lalo nang mahirap maligtas ng panahon na yan. Nakukuha nyo? Papayag ka ba na umabot ka sa ganung yugto para lang maligtas? Kailangan magpaputol ka ng ano? Buti kung puputol lang ng buhok o puputol ng lalaki at kuko eh. Putol ulo. Oh my goodness. Pugot ulo, sister. Oh my goodness. Lord, magpapakatapat na lang po kami sa inyo. Hallelujah. Para pag bumalik ka, Panginoon, in a twinkle of an eye, kami po'y sasama sa iyo. Sa iyong kaharian. Are you expecting Him? Hinahantay mo ba siya? O baka ganito sabi mo, Panginoon, huwag ka munang babalik. Mag-aasawa pa muna ako. Ay, huwag kang mas marunong sa Lord. Baka pag nag-asawa ka, impyerno sa lupa. May ganyan, ha? Buti na lang kay Pastor Obet, langit. Palakpak sa Panginoon. Langit sa lupa. If you are expecting the Lord, then work hard. Stay awake. Kung ikaw Kristiyano, nakatulog ka, ibig sabihin nakatulog, yung hindi umidlip, kasi physical po yun. Sinasabi ng Panginoon dito, yung nakakasala ka, nangangalunya, nakikiapit. Yung salita nga dito, matindi eh. Hindi ko na lang babanggitin. Yung masyadong yung malaman mo ang nananaig sa'yo, nakakatulog ka niyan. Pag dumating ang Lord, tulog ka, hindi ka makakasama. Kaya kailangan gising ka. Talikuran lahat ng kasalanan. Sumunod tayo sa Kanya para may safety. Pag dumating siya, automatic. Naririnig mo yung pakakak, narinig mo yung tinig, at yung sigaw, narinig mo lahat. Kaya gising na gising ka, makakasama ka sa Kanya. You will be among the redeemed who will sing the song of triumph, as said in the Old Testament, in Isaiah. Kasama ka sa mga tinubos na aawit ng buong saya dahil sa dulo, kaluwalhatian ang naghihintay sa lahat ng mga mananampalataya.